Mga lods, tignan nyo 'tong nasa monitor nyo. Eto yan, yan. Actually, etong CCTV na 'to ay hindi lang basta CCTV. Naisipan kong eto muna yung i-discuss natin para maintindihan natin kung gaano kalalim talaga itong si Jeffrey Epstein. Now, sino ba siya? Ano ba yung description sa kanya na matatawag natin? Siguro kung sa normal na usapan, ang tawag sa kanya ay bugaw. Alam niyo naman siguro yung bugaw. Kaso hindi lang 'to basta bugaw, parang super bugaw 'to itong tao na 'to, And ang nakakatakot kasi rito, si kay Epstein, marami siyang kilala at yung mga kilala niya, mga malalakas at matitikas na tao. I think kung gusto natin pag-usapan si Jeffrey Epstein, kailangan muna nating ikwento kung saan nagsimula ang Epstein Files. Ang Epstein Files kasi, hindi yan nagsimula nung buhay pa siya. Kasi habang buhay pa siya, dinidepensahan pa siya nung abogado niya. Pero nung namatay na siya, ayun na nga, lumabas na yung, may sinasabing Epstein Files na hawak-hawak ng FBI. And yun yung pag-uusapan natin dito kung ano ba talaga yon. Ngayon, sinisimulan ko yung storya dito sa CCTV footage na to. Kasi pagka tinry nyong i-google to or i-YouTube itong CCTV footage na to, try nyo, Jeffrey Epstein CCTV, napakaraming analysis dito. Pero TLDR, dito kasi nagiging weirdo yung storya May mga nagsasabi na nagpatiwakal daw si Jeffrey Epstein. Yun yung lumabas na meron sa balita. Pero kapag yung mga taong nag-a-analyze dito, sinasabi nila may time skip daw to na mala 1 piece kasi kulang daw ng 1 minute. So, ano nangyari dun sa 1 minute na yon? Alam nyo naman na mabilis kumitil ng buhay, di ba? Hindi minsan segundo lang. Pero eto, nawalan ng ilang minuto itong CCTV na to. So doon pa lang, malalim na agad yung misteryo ni Jeffrey Epstein. Pinatay ba siya or nagpakamatay ba siya? Doon pa lang, alam mo na malalim itong tao na to. Now, may papakilala ko sa inyo. Ito yung allegedly best friend ni Jeffrey Epstein. Ito si Donald J. Trump. Allegedly, siya daw ay tropa ni Jeffrey Epstein. Siguro, kung nakapanood ka na ng ilan-ilang mga balita, nakita mo na tong picture na to. Pero sa aking palagay, talagang magtropa sila dahil mas maraming beses pang binanggit ang pangalan ni Donald J. Trump sa Epstein Files kesa sa pangalan ni Jesucristo sa Biblia. And that is not a joke. That is a legal reality. So ano ba yung Epstein Files? Bakit ba sobrang importante na to? And bakit ito naging angkla ng usapin sa Amerika ngayon? Kasi wala namang pakialam ang buong mundo dyan. Actually, siguro ikaw na nanonood sa akin ngayon, kinlik mo lang yan kasi pinag-uusapan ni Andy. So, ano ba tong Epstein File na to? Bago tayo pumunta doon sa mga detalyeng kalunos-lunos dito. Ito po ang website ng US Department of Justice. Ngayon, nilabas po nila yung redacted version ng Epstein Files. Siguro, pumunta muna tayo sa technical na detalye nitong usaping ito. Iba po ang leak sa linabas na file. Published kasi ito. Meaning to say, hindi ito, sinadya itong ilabas. Hindi po ito nileak. Kasi pag nileak mo siya, ibig sabihin, illegal mo siyang pinablish. Ito, legal naman tong pag-publish na to. Isa sa mga key features nitong pag-publish ng DOJ ng Amerika is that redacted na po ang mga files na to. Ibig ko bang sabihin ay may burado na yung pangalan ng mga biktima at saka ng mga pribadong tao na involved dito. Kasi meron po tayong tinatawag na data privacy. Kumbaga, hindi mo pwedeng ilabas ang isang bagay na hindi alam publicly ng ibang tao dahil pinoprotektahan mo yung kanilang privacy. So, hindi mo pwedeng ilabas yon unless sabihin nila na pwede mong ilabas. So, si Trump kasi, isa sa mga pangako niya bago siya maupo bilang presidente is that ilalabas niya yung Epstein Files. Ngayon, nagkaroon ng hatakan na pag upo niya,
Wala naman daw talagang Epstein files, pero ngayon may 3 million pages na linabas ngayong nitong linggo lang ang DOJ. Ngayon, ano ba tong Epstein files na to? Ito, ang Epstein files kasi hindi naman to parang listahan lang ng mga involved doon sa clientele ni Epstein file. Kasi ang iniisip kasi ng tao rito, para siyang notepad na nandun lahat ng mga loko-loko na tao at mga depraved na tao na na-involve kay Epstein. Hindi. Ang Epstein files ay collection ng emails, legal documents, chat, news article na kung saan involved si Epstein. So it's a collection of data, parang mas magandang ganun yung ibig sabihin nun eh. A collection of data that pertains to Jeffrey Epstein at yung galawan niya at interaction niya sa lahat ng tao. Kasama dito yung mga email drafts na tinatawag. 'Di ba pag nag-email ka, ang mangyayari, mag-auto save 'yon, tapos may magkakaroon ng draft doon. Pati 'yon kasali. And importante 'yon kasi doon sa email draft na 'yon, meron siyang mga notes doon kung saan kasali si Bill Gates. Yes, yung Bill Gates na dating may-ari ng Microsoft at inventor ng Windows. Yung operating system kung saan gumagana yung computer ni MD. So, come on, man. So, ano yung storya dito ni Bill Gates? So, apparently, meron daw transaction si Bill Gates at saka si Epstein, kung saan si Bill Gates ay pumupunta sa island ni Epstein at nagkaroon daw siya ng STD. Okay? So, ang ginawa ni Epstein, para hindi niya siguro makalimutan, in-email niya yung sarili niya na, yo, si Bill Gates, bigyan mo ng gamot pang STD. Okay? Now, alam mo, childhood hero ko kasi si Bill Gates. Nung lumalaki ako, syempre, Windows 95, naglalaro akong solitaire doon, tapos sabay elibs ako sa kanya kasi siya yung richest man on the planet. Siyempre maalala mo yun since nung bata ka. Pero ngayon na parang alam mo yung kasabihan na you live long enough to see yourself to become the villain. Parang ganun yung nangyari dito eh. Kasi nagkaroon siya ng interview kung saan meron siyang one sentence na denial doon sa sinabi. Siguro mas maganda i-play natin. It's factually true that I was only at dinners. I never went to the island. I never met any women. And so, the more that comes out, the more clear it'll be that although the time was a mistake, it had nothing to do with that kind of behavior. Ano nangyari yun? So, bakit naman i-email ni Jeffrey Epstein? Maglalagay siya ng reminder doon na bigyan ka ng gamot sa STD. Come on! So, alam mo yun, ngayon, syempre, yung, sabi nga ni GL, tangin ng legacy yan, kasi, alam mo yun, parang nakakalungkot na isipin na na-involve siya sa ganong klaseng galawan. Siguro kung nagmamariwana pa, matatanggap ko eh. Pero yung sumama sa isang PDF file, parang pukin ng ina. Nakakalungkot, pare. Alam mo yun? Dito talaga ako na-hurt ng onte. Kaya ginibigay ko to ng example. Kasi pare, lahat ng operating, hindi naman ako nag-switch sa Linux or dun sa mga operating system na pang geek talaga eh. So, kumbaga nag-stick ako sa Windows 10. Pero hanggang ngayon, Windows 10 pa rin ako kahit na may Windows 11. So parang ako, nakakagimbal na si Bill Gates talaga ay involved dito. At pinrescribe pa ng STD drugs ni... Sana nagshabu na lang, matatanggap ko pa eh. So yun, ang masakit dito kasi, kaya ako parang nabubullshitan sa sinabi ni Bill Gates. Yung asawa niyang si Melinda Gates, nag-divorce na rin sila. Ayan, oh. Tapos ang sagot lang ni Melinda rito, buti na lang naghiwalay na kami. Kinanginang yan. So parang, masalong siyempre, may personal knowledge siya doon. Asawa niya dati yun eh. So, I'm just making you see
the depth, sa lalim nitong si Epstein. Kasi dito sa mundong ibabaw na to, you can be the most talented person in the world. You can be the richest man in the world. Pero it's who you are associated with that is clearly important. So, ano pa ba yung mga linalaman nito? Gusto ko kayong bigyan ng summary kasi totoo lang, this is a whole rabbit hole. Kumbaga introduction lang tong ginagawa natin dito para lang makita nyo yung lalim ni Epstein So isa sa mga kinikilabutan ako literal men pagka iniisip ko kung ano yung susunod na i-discuss ko. So punta na tayo doon. Noong 2016 mga lods, merong conspiracy theory na kumakalat sa Amerika noon called the Pizzagate. So ano po ba yung Pizzagate? Ito daw ay meron daw cabal of elite individuals, kumbaga mga mayayaman, mga bilyonaryo, the 1% of the 1% of the world na involved sa pagbubugaw ng mga minor de edad. Okay. Cheese pizza, CP. So kayo na lang ang bahalang isipin nyo dyan sa comment section, pag-usapan nyo dyan kasi hindi ko pwedeng sabihin dito. Madidemonetized ako. Now, this was actually debunked ng media to be a conspiracy, false allegation siya. In fact, pag tinignan nyo pag tinipe nyo yung Pizzagate sa YouTube, makikita nyo it was 10, 13 years ago, 8 years ago, and it was proven to be a conspiracy. Okay. So, why am I bringing this up ngayong mga panahon ngayon? Kasi po, with the release of the Epstein files, there are coded messages doon sa mga email ng mga tao that they use pizza to pertain to something totally different. Of course, if you wanna buy pizza, you order through the normal channels. May Grab sila doon, may kung ano man yung app na ginagamit nila, DoorDash doon, para umorder ng pizza, pero not to Jeffrey Epstein. Now, this has been covered by so many international content creators. So that Epstein is Pizzagate. So thereby confirming that there is such a thing as Pizzagate. Kaso ang iba lang kasi yung konteksto, kasi naging wild yung conspiracy theory nun kasi they know yung fundamental idea that there is a cabal of rich people na gumagamit ng mga minor de edad para sa kanilang pleasure. You see, yun yung pinaka-fundamental nun. And after doon, nagsanga-sanga na lang yun. But now, with the release of the Epstein files, we understand that there is such a thing as unorganized Pizzagate na si Epstein yung head nun. And we are barely scratching the surface, mga Lodi Bells. Hindi pa natin napag-uusapan si Elon Musk. Hindi pa natin napag-uusapan yung iba pang mga mayayaman na palagay ko, kilala nyo. Hindi pa natin napag-uusapan yung alleged cannibalism nitong Epstein files. This is a mere introduction of the rabbit hole that is Epstein files. Now, so yun na yung pinaka, hindi pa nga natin na tutuklasan yung island mismo, hindi pa tayo nagpupunta doon in the context of perusing the Epstein files. Wala pa tayo doon, napakalalim nito. So ang tanong ko sa inyo mga Lods, ewan ko lang kung trip nyo pang pag-usapan to, baka kasi gusto nyo lang na ng introduction dito and you can do your own research. Gusto nyo bang i-deep dive natin to, kalkalin talaga natin to ng malaliman? Kasi ako, totoo lang, kinikilabutan ako pag nababasa ko yan. Kasi ako bilang tatay, hindi ko kayang magbasa ng mga kademonyoan na ganyan. Next level yan Sabi ko nga sa'yo, mas pwede pa yung shabu Kasi yung shabu na ano pa yun Nare-rehab pa yun Ito, anong rehab dito? Di ba? Bala sa ulo. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga Lod.